What's up mga young mathematicians? MTAP pa rin tayo, grade 6 level, session 2 or second set of questions. So pakita ko muna yung set ng questions. At ayan siya. At diretso na agad tayo sa number 1. A homing pigeon flew 1,000 miles in 8 days across different towns looking for its home. How many miles did it flew in a day? Madali ang tanong, so madali ang solution. So 1,000 miles ang nilipad niya sa 8 araw. Para kunin ang nilipad niya sa isang araw, just simply divide 1,000 miles divided by 8 days equals 125 miles per day on average. Dahil hindi sinabi sa question na on average, tayo na ang mag-a-adjust dun sa sagot. Kasi what if si Birdie ay lumipad ng 100 miles sa unang araw, 200 miles sa second day, at sa third day wala siyang ginawa, nag-Mobile Legends or nag-PUBG siya. So magiging inaccurate na yung sagot natin kung 125 miles per day lang. Kaya natin sinasali yung term or yung word na in or on average. So final na sagot, 125 miles per day on average. Madali. Number 2. Isa is 12 years old. Ami is 3 years older than Isa. What is the sum of their ages? So madali na naman ulit to. So si Isa ay 12 years old. Si Ami naman ay 3 taon na mas matanda kay Isa. Ilang taon si Ami? Madali lang kasi 12 si Isa. Pag dinagdagan natin ng 3 yung 12, magiging 15. So si Ami ay 15 years old. Ang tinatanong ay yung sum ng kanilang ages. Ilang taon ba si Isa? 12. Plus, ilang taon si Ami? 15. Kaya ang sagot ay 12 plus 15 equals 27 or 27 years. Number 3. Ella paid 80 pesos for a kilo of ripe mangoes. Mangoes or mangoes, hindi ko alam kung ano yung pronunciation nyo. Sa akin, mangoes na lang. If there were 5 pieces and she sold each piece for 1850 pesos, how much did she gain? So si Ella bumili ng 1 kilong mangga sa halagang 80 pesos. At kung yung 1 kilo na yon ay may 5 piraso ng mangga, kung ibebenta ni Ella yung kanyang biniling mangga sa halagang 1850 pesos kada piraso, ilan or magkano ang kita niya? Napakamahal naman ng mangga ni Ella. So kung ibebenta niya ng 1850 yung 5 piraso na mangga, ang babalik sa kanyang pera ay 5 times 1850 equals 9250. Kung ang ginasto or ginamit ni Ella sa pambili ng mangga ay 80 pesos, ang kita or tubo ni Ella sa pagbebenta ng mangga ay 9250 minus yung capital niyang 80 pesos equals 1250 pesos. So yun na yung final answer, 1250 pesos. Easy pa rin yung question, so proceed tayo sa number 4. When I open my science book, kunyari daw nagre-review or magre-review, 2 pages face me. If the product of the page numbers is 1806, what are the 2 page numbers? So considering na walang punit or walang nawawalang page dun sa libro, ang hinahanap natin ay magkasunod na number at kapag pinag-multiply mo sila, ang product nila ay 1806. So ganun lang kadali maghanap ng dalawang number na magkasunod. So basic method muna tayo, ipapakita ko yung trial and error muna.
So, ang unang gagawin natin ay maghanap ng number na malapit sa 1,806 sa pagmumultiply ng dalawang magkaparehong number. Try nating i-start sa 30. 30 times 30 equals 900. Malayo siya sa 1,806. Try natin ang 40 times 40 equals 1,600. Medyo malapit na siya. Ang 50 times 50 naman, 2,500. Medyo malayo na at sumobra. So, balik tayo sa 40 times 40. Ngayon, susubukan na natin yung magkasunod na number. Try natin ang 41 times 42. So, 41 times 42 equals 1,722. Napakalapit na pero hindi pa siya yung hinahanap natin na number. So, ang susunod sa 41 times 42 ay 42 times 43. So, tignan natin yung sagot. 42 times 43 equals 1,806. So, ayun, nakuha na siya. Kaya, ang sagot ay 42 at 43. Or yung kumpletong sagot ay pages 42 and 43. May isa pa tayong method na pwedeng i-apply. Ito yung factorization. So, factor out 1,806. At ang pinakamaganda or pinakamadali ay yung prime factorization using any method na alam nyo. Tulad ng inverse division, stack division, tree method, etc. So, try natin yung ganitong method. So, 1,806 divided by 2 equals 903. 903 divided by 2, hindi siya pwede kasi magkakadesimal ng sagot. So, 903 divided by 3 pwede, equal to 301. 301 divided by 3 hindi rin pwede, decimal na naman yung sagot. Hindi rin pwede yung 4, 5, and 6 dahil ang pwede ay 7. 301 divided by 7 is equal to 43. So, 43 is already a prime number so di na siya pwedeng ma-factor out or ma-divide sa ibang number. So, ayan at nakuha na natin yung prime factors ng 1,806 which is 2 times 3 times 7 times 43. Mukhang madali na lang siya kasi alam natin na may 43 kanina. Pero what if hindi natin alam? Ang gagawin dyan ay i-combine or i-multiply yung mga factors para makuha yung magkasunod na numbers. So, kunyari hindi natin alam na 43 yung isang hinahanap natin. Try natin yung 2 times 3 at 7 times 43. Very obvious naman na malayong magkasunod yung mga products niyan. Try natin yung 3 times 7 at 2 times 43. Malayo din yan. Dahil napakagaling mo na sa math, naisip mo, isipin mo yon at naisip mo na ang 2 times 3 times 7 ay 42. So ayun na at nakuha mo na siya. 2 times 3 times 7 ay 42. And of course, ang katabi niyang number ay 43. So ang sagot pa rin natin ay pages 42 at 43. Konting trivia guys. Halos lahat ng libro, maliban dun sa libro ng orasyon ni Tata Pepe, kapag binuklat mo yung libro, ang page sa kaliwa ay always even number at ang page sa kanan ay odd number. So try nyong magbuklat or maghanap ng libro ngayon dyan sa bahay nyo or sa school. Mapapansin nyo na always even ang nasa left side at odd number ang nasa right side. Number 5. A certain basketball team lost 4 more games than it has won. If the team played 48 games, how many games did it won? Lagi akong magi-start sa basic na solution. Ang sabi, mas marami yung talo nila ng 4 kesa sa panalo nila. So ang gagawin natin, divide yung 48 games sa 2
at gawin muna nating pareho ang talo at panalo nila. So 48 divided by 2 is 24. Gawin muna nating 24 wins at 24 losses. So ngayon, babawasan natin ng isa yung panalo nila. At pag binawasan mo ng isa yung panalo nila, ibig sabihin may talo sila. So yung isang binawas doon ay idadagdag dun sa lost. At ang result noon magiging 23 na lang ang win nila at 24 plus 1 ay 25 ang lost. Hindi pa natin masasatisfy yung condition dahil 2 games more pa lang ang lost nila. So bawasan ulit natin ng isa yung win at ilagay dun sa lost. At magiging 22 wins and 26 losses na. Ngayon, if i-check natin ulit, 22 wins versus 26 losses, ibig sabihin mas marami na ng 4 yung lost nila. Dahil mas marami ng 4 yung 26 kesa sa 22. So satisfied na ba yung unang condition? Yes. Pag pinag-add ba yung 26 at 22 ay 48 games lahat? Yes. So ang sagot natin ay 22 wins. Sa medyo advanced na paraan tayo ngayon. Set natin yung variables L equals lost at W equals win. At pwede tayong gumawa ng equations based sa conditions na binigay. First equation, L equals W plus 4. Bakit? Kasi mas marami ng 4 yung lost at para ma-equate natin ito sa win, dapat dagdagan din natin yung win ng 4. Next, dahil 48 games ang nilaro nila, ibig sabihin, lost L plus win W is equal to 48. So lost man yan or win man yan, pag pinag-add yan, yung number ng games na yon ay equal to 48. Ang tawag dito sa algebra ay 2 equations, 2 unknowns. Ngayon, gagamitin natin yung first equation at ilalagay or isa-substitute sa second equation. So, if L equals W plus 4, palitan natin yung L sa ikalawang equation ng W plus 4 at ito ay magiging W plus 4 plus W equals 48. Pag isi-simplify na yan, magiging 2W plus 4 equals 48. Kasi ang W plus W ay 2W. Parang sinabi mo lang na W plus W ay dalawang W. Ang hinahanap natin ay yung value ng W lang. Paano ngayon natin makukuha? Sa mga nakakaalam, yes, transpose then divide. Sa mga hindi nakakaalam, it's magic. Ganito yon. Kung may equal sign tayo, kahit anong mangyari sa ilalim ng puting ilaw at dilaw na buwan, kung may gagawin ka sa equation na yan, dapat palaging equal yung left side at right side. So ang unang gagawin, tanggalin natin yung 4. Paano? E di bawasan natin ng 4 yung both sides. So gawin nating 2W plus 4 minus 4 equals 48 minus 4. So kung 2W plus 4 tapos bawasan mo rin ito ng 4, ang may iwan 2W equals 48 minus 4 magiging 44. Ang gusto natin ay yung W lang, pero may 2. Para matanggal natin yung 2, i-divide natin both sides sa 2. At magiging 2W over 2 equals 44 over 2. Ang 2W over 2, magka-cancel out yung 2 or magiging 2 over 2 times W. Kaya ang may iwan na lang ay W equals 22. Kasi 'di ba ang 2 over 2 ay equal to 1. So ang 1 times W ay equal lang din sa W. So yun na siya, W is equal to 22 or wins or number of wins is equal to 22. Number 6. A rectangular field
has an area of 1,225 square meters. What is the length of the field if the width is 25 meters? Masyadong madali na to para sa inyo. Bibigay ko na lang po yung sagot. 49 meters. Huwag kalimutan yung unit, yung meters. Number 7. What number is 5 times the sum of the largest 3-digit even number and the smallest 4-digit prime number? So ano ba yung largest 3-digit even number? 998. Tama. Isa pang given ay smallest 4-digit prime number. Mag-isip, 4-digit. Sagot ay 1,009. So tapos na. Kunin yung sum then multiply sa 5. 998 plus 1,009 equals 2,007. So multiply natin yung 2,007 sa 5 equals 10,035. So yun na yung sagot, 10,035. Number 8. Nathan rode his bike a total of 920 kilometers in 8 days. Each day he rode 10 more kilometers than he had ridden on the previous day. How many kilometers did Nathan ride on the 8th day? This is an arithmetic progression. Ayaw kong gumawa ng complicated na solution kasi kung gagamitin natin ang arithmetic progression, may dalawang formula na kasi ang involved dito. Sa mga interested, papakita ko na lang yung solution. Yan. Papel-papel na lang muna tayo para mas madali. Speaking of madali, ito yung madali. So kada araw nadadagdagan ng 10 kilometers ang travel distance ni Nathan sa pagbibisikleta. Ang hindi natin alam ay kung ilang kilometro ang nagawa niya sa unang araw. Pero alam natin na pagkatapos ng 8 araw ay umabot siya ng 920 kilometers. Para mapadali natin yung pagsosolve ng problem, ilalagay natin ito sa sequence or table. Sa unang araw, dahil hindi natin alam, gawin muna nating variable na D. Sa pangalawang araw, nadagdagan si D ng 10, kaya D plus 10. Sa pangatlong araw, yung nagawa niya sa pangalawang araw ay nadagdagan na naman ng 10, so magiging D plus 10 plus 10. Sa pang-apat na araw, ganun na naman, nadagdagan yung ginawa niya sa pangatlong araw ng 10, so D plus 10 plus 10 plus 10 hanggang umabot yan sa pang-8 araw. So isimplify natin, magiging unang araw D, pangalawang araw D plus 10, pangatlong araw D plus 20, pang-apat na araw D plus 30, pang-lima D plus 40, pang-anim D plus 50, pang-pito D plus 60, at pang-walo D plus 70. At lahat yan kapag pinag-add yan ay equal to 920 kilometers. So i-add natin at equal yan sa 8D plus 280. So may equation na tayo ngayong 8D plus 280 equals 920. Transpose 8D is equal to 640. Para makuha natin yung D, divide by 8 para matanggal yung 8. At ang lalabas ay D is equal to 80. Pero hindi naman si D ang hinahanap natin. Kasi ang tanong ay yung 8th day. Ano ba si 8th day? Si 8th day ay D plus 70. So i-substitute natin, 80 plus 70 equals 150. So ang sagot, 150 kilometers. Madali pa rin. Number 9. A rich man donated 850,765 pesos to a charity institution. The amount was used for some repairs and the purchase of some equipment worth
519,800 pesos. How much money was left for other projects? Nag-donate ng 850,765 pesos yung isang mayamang mama. At nabawasan ito ng 519,800 pesos dahil ginamit ito sa mga repairs at pagbili ng ilang mga equipments. Ilan ang natira? So 850,765 pesos minus 519,800 pesos equals 330,965 pesos. Tapos. Number 10. A piece of cartolina is 55 centimeters long and 40 centimeters wide. How many squares of side 5 centimeters can be cut from it? Unang gagawin, kunin yung area ng cartolina which is 55 centimeters times 40 centimeters equals 2,200 square centimeters. Out of 2,200 square centimeters, magkakat ka ng squares na ang sides ay 5 cm by 5 cm. So para makuha yung area ng ikakat mo, 5 times 5 equals 25 square centimeters. Ilang 25 square centimeters ang makukuha or magagawa mula sa 2,200 square centimeters? Divide lang yung 2,200 sa 25 equals 88 squares. So may 88 squares na 5 by 5 ka na makukuha dun sa cartolina na 55 centimeters long at 40 centimeters wide. Pero hindi ito ang tamang solution. Nagkataon lang na divisible by 5 yung mga given. Kasi kung gagawin nating 58 by 40 yung cartolina, pareho pa rin ang sagot na 88. Paano nangyari yon? Kasi ulit, yung additional na 3 cm dun sa 55 cm sa length, hindi ka makakagawa ng 5 by 5 na square doon kasi nga 5 cm ang kailangan na side ng isang square, pero yung excess or yung available lang na meron ka ay 3 cm. To explain it further, ganito. Yang squares na mga yan ay yung 5 by 5 squares natin sa 55 by 40 na cartolina. Bale 88 lahat yan. Ngayon, kung gagawing 58 yung length ng cartolina, yung excess na 3 cm na yan, hindi yan kasya para makabuo ng 5 by 5 na square. Ito yung tamang solusyon. Dahil area ay multiplication ng sides, bago pa ipag-multiply yung 55 at 40, pwede nang i-divide ang mga ito sa 5. So 55 over 5 times 40 over 5 equals 11 times 8 equals 88. So yun yung solution na tama. Balikan natin yung 58 by 40 kanina. 58 over 5 times 40 over 5 equals 11.6 times 8. Yung 0.6 sa 11.6, hindi yan pwedeng isama kasi yan yung sinabi kong excess kanina dun sa length. Tulad nung ipinakita ko dun sa figure. So tanggalin yung 0.6 at babalik tayo sa 11 times 8 equals 88. Kaya kahit gawin pang 59 times 44 yung cartolina, babalik at babalik pa rin tayo dun sa sagot na 88. So ang sagot ay 88 pieces. Challenge questions. Number 1. A grade 6 student joined a math contest. The contest was composed of 30 questions with the following point system: 5 points for every correct and a deduction of 3 points for every mistake. The student got 126 points. How many questions were not answered correctly? So may 30 questions at yung rule ay right minus wrong.
5 points for correct answer at minus 3 points for wrong answer. Kung na-perfect sana ni Pedro yung 30 questions, ang magiging score niya ay 150 points. Pero hindi, dahil ang nakuha niya lang ay 126 points. Ibig sabihin, ang points na nawala sa kanya ay 150 minus 126, 24 points. Ano ba yung nawalang points na yon sa kanya? Dahil right minus wrong, yung mga points na yon ay yung mga points na mali siya, which is 3 ang deduction, and of course kapag mali siya, wala siyang additional na 5 points. So every mistake niya sa pagsagot, wala siyang 3 plus 5 equals 8 points. Pero 24 points ang nawala sa kanya. E di madali na lang. 24 divided by 8 equals 3. So ang ibig sabihin, 3 beses siyang nagkamali, kaya yung perfect score niya na sana 150 ay nabawasan ng 3 times 8 equals 24, kaya naging 126 na lang. So ang sagot ay 3. Sa mga advanced sa math, ito yung madaliang solution. Set natin yung variable c as number of correct answers and w naman for wrong answers. First equation natin ay 5 plus c minus 3w equals 126. 5 points times the number of correct answers minus 3 times the number of wrong answers equals 126. Tapos second equation natin ay c plus w equals 30. All in all may 30 items, so yung number ng correct plus yung number ng wrong ay equals sa 30. Simplify natin at ito ay magiging c equals 30 minus 1. At yan yung isa-substitute natin dun sa first equation. So let's substitute c as 30 minus y. Kaya yung first equation ay magiging 5 times the quantity of 30 minus w minus 3w equals 126. Simplify ulit, 5 times 30 equals 150. 5 times w ay 5w minus 3w equals 126 pa rin. Tapos magiging 150 minus 8w equals 126. Transpose, negative 8w equals 126 minus 150. Then magiging negative 8w equals negative 24. Parehong negative yung both sides, pwede nang i-cancel out yung negative. So magiging w is equal to 24 divided by 8, which is equal to 3. So w is equal to 3. Ganun pa rin yung sagot natin dun sa first natin na method. Final answer, 3. Number 2. A grass lawn is 80 meters long and 60 meters wide. There is a stone pavement bordering the grass lawn, measuring 10 meters wide. What is the area of the grass lawn? What about the stone pavement? Let's say ito yung grass lawn na 80 meters by 60 meters. Tapos, may pavement na 10 meters wide ang nakapalibot or nakapaligid sa kanya. What is the area of the grass lawn? So length times width lang, 80 times 60 equals 4,800 square meters. What about the stone pavement? So ang tinatanong niya ay yung area ng pavement. Pwedeng hati-hatiin yung pavement into rectangles, kunin yung individual area, then pwedeng i-total yung area. Pero mas madali kung ima-minus na lang yung area ng lawn sa buong area na ito. Para ma-solve natin yung area na yan, idadagdag natin yung measurements or yung dimensions ng stone pavement sa dimensions ng grass lawn. So magkabilaan may 10 meters wide, kaya ang magiging total length niya ay 80 plus 10 dito at 10 sa kabila equals 100. At yung total width naman niya ay 60 plus 10 plus 10 equals 80. So kunin ulit yung area, 100 meters times 80 meters equals 8,000 square meters. So nakuha na natin yung area ng mas malaking rectangle.
Ima-minus na lang natin yung area ng grass lawn, kaya 8,000 minus 4,800 equals 3,200 square meters. Paalala lang, huwag kalimutan yung mga units natin. Number 3. The numbers in the rectangles are the sum of the numbers in the circles leading to the rectangles. Find A, B, and C. Kaya ko pinakita kanina yung pagsosolve gamit ang mga variables and equations kasi ito yung perfect problem kung saan pwedeng i-apply yung mga method na yon. Dahil kung gagamit ka ng trial and error dito, matatagalan ka or baka mabaliw ka na bago mo pa masagot yung problem. Unang gagawin, kunin lahat ng pwedeng equation. A plus B is equal to 179. B plus C equals 175 at A plus C equals 162. Ano pang equation ang pwede nating makuha? Kailangan nating makuha yung equation na meron lahat sila, yung A, B, C. So ang gagawin natin ay i-add silang lahat at ang result ay magiging 2A plus 2B plus 2C equals 516. Extract natin yung 2. So magiging 2 times the quantity A plus B plus C equals 516. Simplify pa natin, divide both sides by 2 at ito ay magiging A plus B plus C equals 258. So pwede na natin kunin yung values ng A, B at C. For example, para makuha yung A, transpose natin yung B plus C sa kabila para yung equation natin ay magiging A equals 258 minus the quantity of B plus C. Ilan ba ang value ng B plus C? Diba nandito sa equation dito? 175. So A equals 258 minus 175 equals 83. So A equals 83. Now try solving B and C. Ibibigay ko na lang yung sagot, then try solving for B and C. So ito yung kumpletong sagot. A equals 83, B equals 96, at C equals 79. Number 4. The numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 are placed on a 3x3 square diagram so that the sums of the rows, columns, and diagonals are equal. What is the magic sum? Gawa tayo ng 3x3 na square diagram. Hindi ito ordinary na math problem. Ang tawag dito ay Magic Square Puzzle. Parang Sudoku. Ang sabi sa problem, kapag inarrange mo daw yung numbers sa loob ng squares, dapat equal yung sum nila sa bawat row, columns, at diagonals. At ang tanong ay ilan yung sum na yon. First, paano mo i-arrange ang mga numbers para pare-pareho yung sum nila sa bawat rows, columns, and diagonals? Huwag mag-alala kasi hindi naman pinapa-arrange yung mga numbers. Ang tinatanong lang ay ang magic sum at madali lang kunin ito. Ganito. Kung i-arrange lahat ng numbers dyan at ang sum ng bawat row ay sabihin na lang muna nating M for magic dahil hindi pa natin alam yung value niya. So the sum of each row equals M. Pero dahil ginamit na lahat ng numbers dyan in any combination, ibig sabihin yung sum ng mga numbers dyan sa squares na yan ay equal din sa sum ng mga M's natin. So yung tatlong M na yan ay equal dun sa sum ng mga numbers sa loob ng squares. Parang tinotal mo lang kasi sila in every row. Tapos yung grand total nito, syempre, equal din dun sa sum ng individual values sa squares. Ngayon, kunin natin yung sum ng numbers sa squares. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11
equals 63. Kung i-add mo yung values ng m plus m plus m equals 3m. So magiging 63 equals 3m. Para makuha yung m, divide natin both sides by 3. 3m over 3 equals 63 over 3. So ang result niyan ay m equals 21. Yun na yung hinahanap na magic number, 21. Gusto nyo bang i-fill up natin yung square? Syempre gusto nyo rin. So please click the like button at mag-subscribe na rin kayo sa channel na to kasi gagawin natin yan. Madali lang siya, parang Rubik's Cube kung pamilyar kayo dun sa laruan na yon. Bale may 3 tayong moves pero 2 set lang yung moves natin. Yung unang set ay up tapos right. Yung pangalawang set ay down. So yun lang yon. First set, up then right. Second set, down. Ang unang gagawin, yung first or yung lowest number ay ilagay sa gitna ng pinakamataas na row. Next, i-apply na natin yung first move, isang up at isang right. Move tayo ng up. Itong square natin continuous to. Sabi ko nga parang Rubik's Cube. Kung yung up natin walang square sa taas, ibig sabihin, ang continuation niyan ay yung square sa baba. So yung move natin na up, dadalhin tayo sa square dito sa baba. Tapos, right, kakanan, dito ngayon natin isusulat yung next number, 4. Tapos, up ulit, then right, blanco na naman ulit, kaya pupunta na naman tayo sa kabilang square, yung opposite niya. Dito na ngayon yung next number, 5. Tapos, up, right, oops, may nakasulat na. Kapag may nakasulat na, balik tayo dun sa last number, dun sa 5. Tapos, dito na natin gagamitin yung isang step, yung move na down. So, galing tayo dito sa 5, magmo-move tayo ng down, dito na ngayon, yung 6. Babalik na naman dun sa main na move natin o yung step. Up, tapos right, 7. Then up, tapos right, 8. Tapos up, blanco, kaya pupunta na naman sa opposite sa baba. Then right, may nakasulat ulit. So balik tayo dun sa 8. Perform natin yung second move, yung down. So galing ng 8, down tayo, dito na si 9. So up ulit, then right, blanco, pupunta sa opposite square, dito na si 10, tapos yung remaining square, syempre dito na si 11. So ayan, nabuo na siya at try nyong kunin yung sum ng every rows and columns diagonals. 21 lahat yan. So ang sagot pa rin natin, 21, kapareho dun sa unang method. Number 5. A very rich man is worth 7 billion pesos. If he were to spend 1,000 pesos a minute, about how many days would it take him to spend it all? 7 billion. Gagasto ng 1,000 pesos per minute. So divide na agad natin para malaman natin kung ilang minutes ang kailangan para maubos niya ang 7 billion. So 7 billion divided by 1,000 equals 7 million minutes. Pero ang tinatanong ay days. Ilang minutes ba ang meron sa isang araw? May 60 minutes tayo per hour at meron naman tayong 24 hours per day. So 60 times 24 equals 1,440 minutes sa isang araw. So i-divide ulit natin ito sa 7 million para makuha kung ilang days. 7 million divided by 1,440 equals 4,861.1 days.
Ganon katagal. Mga 13 years mahigit, 1,000 per minute ang gagastuhin niya. Ganon siya kayaman. So final answer natin ay 4,861.1 days. So that's it for session 2 set of questions. I hope may naibahagi ako at may natutunan kayo. Just keep learning. May YouTube tayo, may Google na tayo ngayon. Madali na lang matuto kung gugustuhin.